Get ready with me. For today's video, isamahan nyo nga akong pumasok. Pero bago ang lahat, samahan nyo nga muna akong mag-ayos. Dahil hindi nga kaaya-aya ang itsura natin pag wala tayong ayos. As you can see, pak, pakibulsa English yun. Oh my God! Pagkatapos kong maligo, nagpatuyo na ako ng buhok gamit ang blower. Charis, wala tayong blower kaya ang gamit natin ay electric fan lang. Tsaka na nga ako mag-blower pag may pambili na ako sa Shopee. Si ate mo girl nga ay napansin yung kanyang cutex na kulang-kulang. Dakutan mo ba naman ng uling? Sabayan mo pa ng hugas ng plato. Flower, madaming ang kaartihan si ate nyo girl kaya pati buhok hindi niya palalampasin. Pagbigyan nyo na kasi minsan lang din naman maging tao. Magpapariban sana ako pero nakalimutan ko wala pala akong pera. Few moments later. Sinasabi ko sa inyo, si ate mo girl hindi titigil yan hanggat hindi na straight ang buhok niyan. 12 seconds later. At hindi rin napapagod pag buhok ang pinag-uusapan. 20 minutes later. Kaya tumabi kayo, ako na to. Oh my God! Meanwhile. At pagtapos nga ni ate mo girl sa buhok, ay susunod naman ang kilay. Kunwari nga nakita nyo ang paglagay ko sa kilay. Kahit hindi naman talaga kita. At pagtapos nga ng kaartihan ko, ay magkakape na ako. Dahil nga hindi pa luto ang ulam namin, ito na muna ang lunch ko. O diba, diet yan. Charis, hindi tayo nagda-diet kasi wala namang ida-diet. Medyo tulala nga si ate mo girl na parang may iniisip. Charis, wala pala tayong isip. Uniform check, huwag nyo na lang panapansinin yung salamin namin dyan. Dahil dito sa bahay namin hindi uso linisin ang salamin. Kaya nyo yun? Matinding mauyan nga muna ang nangyari bago ako naihatid. Dahil nga yung anak ng kuya ko ay sobrang maligalig. Kaya ang ending, sinama na lang. Katatay nga pala itong pamangkin ko na to. Kahit saan nga pumunta yung papa niya, gusto lagi nakabuntot. Kaya madalas nga tinatakasan na lang niya yung anak niya. Kasi hindi talaga siya makakaalis hanggat nandiyan yung anak niya. Fast forward nga at papunta na ako ngayon ng school. Pasensyahan nyo na yung buhok ko dahil malakas talagang hangin. Mula pala sa amin, bago makarating ng school, ay 2 sakay. Yun ay pag wala kang service. Pero para sa mga katulad ko, commute muna. Nagmamadali nga ako ng mga oras na yan kasi akala ko malilate ako. Hinatid ba naman ako mga 1:00? Paano ba naman kasi yung pamangkin ko? Iyak ng iyak. At saktong nga, nakarating na ako ng school. At kasama ko na rin yung mga classmate ko. At si ate mo girl ay effort na effort nga mula buhok hanggang kilay. At ang ending, wala kaming klase. Sabi nga ng mga classmate ko, nagsayang lang daw ako ng pamasahe. Kung may klase nga rin kami, 2:30 to 5:30 nga ang pasok ko. Hay, buti na lang, walang klase. Kaya nga ang sabi ko, itatambay muna ako sa school. Pero maya maya nga ay lumabas na rin ako ng school. Para nga maghintay na naman ang tricycle pa uwi sa amin. Dito nga ako tumatambay at dito ko rin hinihintay yung tricycle na pauwi sa amin. Isang tricycle nga lang pala ang bumabiyahe mula sa amin papunta dito sa bayan. May mga van naman na nagbabiyahe pero hindi talaga ako sumasakay doon dahil takot ako. Dahil meron nga daw na nanghuli ng mga bata na mga nakaputing van. Ang kadalasan pa man din na bumabiyahe sa amin kulay puti. Kaya takot talaga ako. Minsan na nga din pala akong sumakay sa Roro bus. Pagsakay ko nga ng bus, nagtataka ako bakit puno. Tapos marami silang mga bag at may lalaking nagsalita. Tapos sa pinag-uusapan nila, ang mga atleta, mga manlalaro pala sila ng provincial. Kaya pala sila magkakakilala. At nang marinig ko nga yun, parang gusto ko na lang bumaba ng highway. Dahil nga sa sobrang hiya. Napuboring na ako. Ang tagal ng tricycle. Isang oras na ako may dito.
Finally, si ate mo girl nakasakay rin. Hanggang dito na lang. Pa-like, share, follow po ng page ko. Yun lang, bye!